Para sa mga bagong naliligaw dito sa ating YouTube channel or kung gusto nyong magsimula ng printing business, pwede ko kayong i-guide for small talent pilang mga tropa. Magkakaroon tayo ng 1 to 2 hours video conference kasi mga tropa na banggit ko last year, magkakaroon tayo ng webinar sa mga gustong mag-start ng printing business, yung as in from scratch talaga, from zero, wala silang alam sa mga printer, sa mga materials, etc. Kung paano pa sila mag-i-start, yung mga ganyan mga tropa. Ang gagawin natin, one-on-one na lang mga tropa. Kasi napansin ko mas maganda talaga na magkakaroon tayo ng conversation kaysa yung sabay-sabay na napakaraming nakikinig. Eto mga tropa, ino-offer ko lang to for limited slots lang. And anyway, kung gusto nyo naman na mag-search lang and panoorin nyo na lang yung mga videos natin dyan na mga upload, etong ino-offer ko parang pinaka-crash course lang naman to. Kung medyo gusto nyong mas mapabilis yung pagre-research ninyo and kung ayaw nyong mag-avail mga tropa, libre nyo lang naman na mapapanood yung mga vlogs ko dyan. As in lahat ng na-experience ko, shinare ko lang din naman dyan sa mga video para mapanood nyo at para hindi na kayo gumastos. Again, etong ino-offer ko na guide as in pwede nyo akong i-message ng i-message pero magkakaroon nga tayo ng 1 hour to 2 hours na video conference para naman malaman ko din yung background mo or kung papaano natin masisimulan yung pinaplano mo na printing business. Halimbawa, syempre, medyo marunong ka na sa mga editing, sa mga ganyan, syempre mas mapapadali na yung gagawin mo. Sasabihin ko na lang sa'yo yung mga possible na gamitin natin ng mga printer. Again, eto ay tipong mga crash course lang kung medyo gusto nyo na mas mapabilis yung sisimulan nyo na printing business. Anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Previously, gumawa ako ng video a week ago dahil may nag-message sa akin. Ang printer niya ay Epson 5590. Ayan yung latest and final generation ng printer natin na ginagamit, yung Epson 5290. Diba? Nagsimula yan sa Epson 5190. And last year, natanong ko kung magkakaroon pa ng bagong version ng Epson 5290. Ayan na, yung pinaka-final daw na version, hindi na magkakaroon. And napakarami ko ng content dito, itinuturo ko kung papaano mag-borderless. Last week nga, sinabi ko na hindi na aapag-borderless sa Epson 5590 kasi may nagtanong sa akin a week ago. Sabi ko sa kanya, mag-install ka lang ng Epson 382 na drivers para makapag-borderless ka, pero hindi gumagana sa Epson 5590. Kung titignan ninyo mga tropa, sa pinaka-website ng Epson 5590, yung pinaka-specs niya, makakapag-borderless talaga, pero gagamit ka ng custom settings or printer driver. Kung makikita nyo to, 5590 yung pinaka-printer, pero print margin niya 0, ibig sabihin yan, pwede kang mag-borderless hanggang A4 via custom settings or yung printer driver nga. Pero alam naman natin sa mga user ng 3210, 5290, binabypass natin siya using the driver Epson 382. Kung alam niyan mga tropa or kung owner kayo ng mga nabanggit ko na printer, yung 3210, 3110, 3250, 3256, ginagamit natin yung driver neto. Even Epson 5290 nakakapag-borderless using driver neto. Pero pagkadating nga sa Epson 5590, hindi siya gumagana. Napakaraming nagko-comment dito sa atin, eto, sir, hindi gumagana sa printer ko Epson 5590. Nasubukan na nila. Eto, nung nakaraan nga lang, nung isang linggo, hindi rin daw talaga gumagana. Ayan o, napakaraming nagko-comment dyan dito sa mga videos natin tungkol dito sa borderless printing for non-borderless Epson 5290. Ayan, pero without further ado, ituturo ko na kung papaano. Ito yung pinaka-output nung tropa natin. Again, hindi ako owner ng 5590. Meron lang talagang isa sa mga tropa natin na isinare kasi ito, mini-message ko din siya at nalaman niya yung anong driver yung gagamitin. Sa kanya nang galing to mga tropa. So simulan na natin muna sa pinaka-basic. Punta muna kayo sa control panel. Kung na-install nyo na yung pinaka-driver ninyo ng printer ninyo, napakadali na lang yung gagawin ninyo. Unang-una, punta kayo ng control panel. Kung kayo ay naka Windows 10, hanapin nyo yung hardware and sounds and hanapin nyo yung device and printer para mapunta na kayo sa pinaka-settings na ganito. Kung kayo naman ay naka Windows 11,
dapat nandito kayo sa pinaka hardware and sounds, device and printer, and hahanapin mo yung more advanced option para lumabas ka dito or mapunta ka dito. Para malaman mo naman kung naka-install na yung Epson 5590 mo na pinaka driver, pupunta ka naman ng control panel, uninstall, hanapin mo dito yung driver kung nakapag-install ka na netong Epson 5290 or 5590 nga mga tropa. Dapat meron kayong naka-install na ganito. Kung bago pa lang yung printer ninyo, dapat ini-install nyo alone etong pinaka-drivers nila. Kasi hindi gagana ng 100% yung pinaka-printer nyo kung hindi nyo siya i-install. Ang ibig ko sabihin, kapag bumili ka ng printer, di ba ikinakabit mo lang at gumagana na, ayan yung tinatawag na plug and play. Pero hindi pa totally naka-install yung pinaka-driver niya. Dapat mai-install mo siya. Pero dito sa video na to, ituturo ko rin sa inyo. So, pupunta lang kayo dito sa pinaka-Epson na website and hanapin nyo yung drivers. Type nyo lang Epson 5590 drivers and mapupunta na kayo dito. Select lang kayo ng operating system. Sabihin natin naka Windows 10 tayo, 64-bit. Click nyo lang yung go and punta kayo dito sa driver. I-click nyo lang tong printer driver. I-click nyo yung download. Once na ma-download nyan, syempre i-install nyan sa inyong mga computer. And gagawin natin yan ngayon. Dahil na-download ko na yung pinaka-installer nyan, eto na yun mga tropa, yung pinaka-driver or installer nya. Right-click nyo lang yan, run as admin. Uncheck nyo lang to mga tropa and click mo yung okay. Agree. Tapos, antayin mo lang na lumabas yung ganito. Click no and USB connection. Click mo lang yung okay. And ima-manual select nyo na lang dito mga tropa yung pinaka-setup. Ito, yung pinaka-USB slot nya. Kung wala pa kayong mga printer, syempre, mga blanco pa yan. Pero kung meron na kayong mga ibang printer, ayan, huwag nyo nyo yung ise-select. Hanap na lang kayo ng mga ibang slot dito na pwede nyong paggamitan. Sabihin natin etong USB number 2, click nyo lang yung okay and magiging okay na yung pinaka drivers nyan and makikita ninyo dito sa pinaka installer natin or sa mga naka-install na program, may nakalagay na dito na Epson 5590. Kung wala pa kayong ganito, dapat meron. Ayan ang ibig sabihin na naka-install mismo sa inyo yung driver ng pinaka-printer ninyo. And next nyo gagawin mga tropa, kung natandaan ninyo, yung pinaka-ginamit natin na printer port, ira-right click nyo yan, printer properties, click nyo yung port, number 2, yung ginamit natin, USB slot number 2. Pero kung mali, yung selection nyo dito, ilipat-lipat nyo na lang mamaya. Ituturo ko sa inyo mamaya. Pero tandaan nyo muna number 2 and gagamitin na natin or ida-download naman natin na next yung pinaka driver pang borderless para dyan sa printer na yan. Pupunta lang tayo dito sa Google, hanapin nyo lang yung Epson 6270 na drivers. Click nyo yung enter. Same as before lang yung gagawin natin. Select lang kayo dito ng operating system ninyo kung Windows 11 or Windows 10. Click nyo yung go and i-click nyo na dito din yung drivers. Ayan. Download nyo lang mga tropa yung pinaka-drivers niya mga tropa. Ayan o, mali yung napindot ko dahil pang scanner. Ang ida-download nyo dito, eto yung printer driver. Kung titignan ninyo mga tropa, yung pinaka-itsura ng Epson 627, iba siya. Ganito yung pinaka-itsura niya. 'Di ba? And sa tingin ko, compatible na itong 627 dun sa 5590 dahil pare-parehas sila ng bagong model or mga bagong design, di ba? Yung Epson 5590, ibang mga design yon. Syempre yung mga chipset siguro nun, yung mga components nun, hindi compatible sa Epson 382. Kaya hindi siya nababypass. Pero anyway, ito yung ginagamit, 6270. Click mo lang yung accept dahil na-download ko na siya, mapupunta na siya dito sa pinaka-installer folder natin or sa mga folder kung saan yun nada-download. Eto na yan. Same lang din yung gagawin mo. Right-click mo yan, run as admin para ma-install. Eto, uncheck mo lang yan and click mo yung okay. Ayan, agree? Tandaan nyo mga tropa, no, kailangan same port yung gagamitin ninyo, yung USB slot na pinaglagyan ninyo. No USB, eto. Okay? And manual nyo lang dito. Pipiliin nyo dito yung number 2 kasi number 2 yung pinag-installan natin ng 5590. And magiging okay na yan mga tropa.
And meron namang senaryo mga tropa ko na halimbawa na-install nyo na yung pinaka-driver. Eto, ang gagawin nyo dyan, pupunta kayo dito and titignan ninyo kung ano yung pinaka-printer port na pinag-downloadan ninyo or pinag-installan ninyo. Printer properties, eto example lang sa 5290 ko. Kung makikita ninyo, dalawa yung nakalagay sa kanya. Click nyo lang yung port, ayan o. Nasa USB 9 yung pinaka 5290 natin. Kaya dyan ko in-install yung Epson 382. Same lang yung gagawin ninyo. Basta same dapat siya ng port. And pwede na kayo nyan makapag borderless. Dahil wala tayong printer na Epson 5590, hindi ko sa inyo maisasample. Pero pwede nyo yung subukan at hindi masisira yung printer ninyo. Walang magiging aberya yan 100%. Eto nga, tignan ninyo, dinownload ko mismo sa pinaka-computer ko, walang naging sira. Ang gagawin nyo na dyan mga tropa, i-click nyo na lang yung 6270 every time na magpiprint kayo using your 5590. Kung titignan ninyo mga tropa, mayroon na siyang borderless settings dito sa A4. Ayan o, meron na. Ganyan lang kadali. And dun naman sa letter, hindi ko sure kung makakapag-borderless din kayo ng letter dyan sa Epson 5590 ninyo. Wala namang mawawala kung susubukan ninyo. And ayan yung mga settings, no, i-explore nyo na lang. Pero A4, napatunayan na nung tropa natin. Sobrang salamat mga tropa sa mga nag-share ng mga experience nila para naman maikalat natin sa community natin dito sa printing business natin, no? Ayan, ganyan lang kadali mga tropa, ganyan yung magiging output, talagang borderless. Napakaganda nga daw nung output niya. Ito yung pinaka-message sa atin nung tropa natin, no? Ayan, no? Nag-message siya netong Martes, sabi niya, meron na daw way na makapag-borderless sa 5590. I-share niya sa akin. Ayan, maganda nga daw yung output. Sobrang thankful ko na na-share mo to para yung ibang nasa community natin or subscribers natin malaman nila kung papaano makapag-borderless. And syempre, once na ma-install nyo yung 6270, nandito na rin siya sa pinaka-program and features ninyo. Ayan, no? And kagaya nung Epson 5290 ko, eto siya. And eto rin yung 382 na gamit ko pang borderless. Again, hindi masisira yung printer ninyo kung i-install ninyo yung inyong pang borderless na drivers. Pero syempre, sa katagalan naman talaga, nagiging or nagkakaroon ng wear and tear dyan sa mga printer natin kapag ka nagbo-borderless, mas nababatak yung pinaka-belt niya, 'di ba? So ayun lang talaga, walang immortal na printer. At papalitan nyo lang naman yon yung pinaka-belt. Napakadali lang naman nun. Ayan, no? So ganyan lang, i-try nyo rin and comment down below kung gumagana rin sa inyo dahil proven and tested na rin natin to dahil shinare sa atin nga ng tropa natin dito sa ating printing community. So again, sa mga gustong magpa-guide or magkaroon ng crash course dito sa printing, message lang sa ating Facebook page. Sobrang affordable lang yung ibibigay ko and kahit papano naman kung ayaw nyong gumastos, no, panoorin nyo na lang yung mga vlogs ko dito. Sobrang dami naman neto and hindi ako tatanggap ng sobrang daming mga i-guide para talagang magkakaroon tayo ng focus, no, hanggang sa matuto kayo. Syempre, as times goes by, makakatayo na naman kayo sa mga sarili ninyong paa. Ayan, sobrang dami ko namang mga upload dito. I-check nyo lang yan, panoorin nyo, i-binge watch nyo, i-toolflix nyo, no, gawin yung Netflix style, 'di ba? Kasi lahat ng mga nagko-comment sa akin, hangga't maaari ginagawan ko ng video para mas marami yung makapanood, no. So dito na natin tapusin yung content natin. Hopefully makatulong to at ma-share nyo. Comment lang dyan kung gumagana din. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili